ASEAN has expressed serious concern over the escalation of conflict due to the preemptive attacks initiated by Israel and the United States against the Islamic Republic of Iran on February 28, 2026, and the subsequent retaliatory attacks by Iran against several countries in the region. Pagtindi ng Middle East conflict, labis na ikinababahala ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nanawagan ng pagkakaisa. Alam nyo naman na hindi ko gusto maging president. Kaya nga ako hindi tumakbo noong 2022. Lalo na vice president. Kaya nga ako tumakbong mayor noong 2022. So para sa akin, kung manatili akong vice president, well and good. Mas marami pa akong matutulungan through the office of the vice president. Kung hindi man din ako maging vice president, okay lang din sa akin. Vice President Sara Duterte, hindi takot matanggal sa pwesto. And so, on this note, I look forward to a more purposive and impactful Balikatan next year. Mas impactful na balikatan target ng Department of National Defense sa susunod na taon. Mas makabagong mga teknolohiya at armas kailangan ng Pilipinas ayon kay Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. He has a house in Champs-Élysées na 10 bedrooms na malapit sa Christian Dior. It's ganito kalaki yung taas yung mga ceiling ng 10 bedrooms. Probably worth maybe $200 million euros. Dating ako Bicol Party List Representative Zaldico nasa Paris, France, ayon kay DILG Secretary John Vic Rimulya. Magandang hapon Pilipinas at sa buong mundo. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio at una sa ating mga balita. Nagpahayag ng kanilang posisyon ang mga leader ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN sa nangyayaring gulo sa gitnang silangan. Samantala bilang chair ng Regional Summit ngayong taon, binigyan diin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang halaga na may adapt ng ASEAN ang Declaration on Maritime Cooperation mula sa Cebu City. Ito ang balita ni Nel Maribuhok live. Nel, ano ba ang nagkakaisang posisyon ng ASEAN sa tensyon sa Middle East at gaano kahalaga na maisulong itong Declaration on Maritime Cooperation? Yes, Jun, nagpahayag ng seryosong pagkabahala ang Association of Southeast Asian Nations o ASEAN sa pagtindi ng gulo sa gitnang silangan. Sa pagbubukas ngayong araw ng 48th ASEAN Summit and related meetings sa Mactan, Cebu, ipinahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., Chairman ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN ngayong taon, ang labis na pagkabahala ng rehiyon sa nangyayari ngayon sa Middle East. ASEAN has expressed serious concern over the escalation of conflict due to the preemptive attacks initiated by Israel and the United States against the Islamic Republic of Iran on February 28, 2026, and the subsequent retaliatory attacks by Iran against several countries in the region. Ayon sa Pangulo, dahil sa gulo sa gitnang silangan, naantala ang maritime at air transport routes. Dahil dito, naapektuhan ang daloy ng enerhiya at pangunahing pangangailangan ng mga bansa. Kaya panawagan ng bawat ASEAN member states ang agarang pagtigil sa gyera, gayon din ang mapayapang resolusyon sa sigalot, proteksyon sa mga sibilyan at infrastruktura, kasama rin sa nais mangyari ng ASEAN leaders ang pagpapanumbalik ng ligtas, walang hadlang at tuloy-tuloy na pagdaan sa Strait of Hormuz. Ayon kay PBBM, ang mga hamon na ito ay naramdaman ng mga tao sa pamamagitan ng mataas na bilihin,
pagkaantala ng supply at banta sa pangkabuhayan. Kaya naman may panawagan si Pangulong Marcos bilang chair ng ASEAN. It is a stark reminder that in an increasingly uncertain world, we call for our collective action, and it has never been more urgent. So we must continue to uphold the principles of ASEAN centrality and solidarity and pursue practical cooperation. Sa naganap na retreat session, binigyan diin ng ASEAN Chair ang halaga ng pagkakaroon ng matatag na supply ng enerhiya at pagkain. Mabigyan rin anya sana ng proteksyon ang citizens ng ASEAN sa mga lugar na apektado ng Middle East conflict. Umaasa rin ang Pangulo na maia-adapt ang ASEAN Leaders Declaration on Maritime Cooperation. Napapaloob dito ang panukala ng Pilipinas sa pagtatatag ng ASEAN Maritime Center na magsisilbing mahalagang plataporma ng maritime cooperation ng ASEAN at ASEAN-led mechanisms. June, sa kasalukuyan ay nagpe-press conference ngayon si Pangulong Marcos Jr. ukol nga dito sa naging resulta ng kanilang pagpupulong dito sa katatapos lamang na 48 ASEAN Summit. At yan muna ang ating update. Balik sa iyo, June. Oo, Nel. Sa ibang topic tayo dyan, alam naman natin na may malaking impact ang gulo sa gitnang silangan sa ating bansa dahil nga sa taas ng presyo ng langis. May mga oil producing countries na nakapaloob sa ASEAN. Meron bang hakbang o effort ang delegado natin dyan na makipag-usap sa mga oil producing countries na ito para na sa gayon, doon tayo kumuha ng langis? Yes, June, tama. Tama yung tanong mo, at yan din yung itatanong kay Pangulong Marcos ngayong pagkakataon na ito sa press conference. Kasi pinaluta nga, isa sa mga naging plano kasi ng Marcos admin at isa sa mga plano din ng ASEAN na isinusulong sa ngayon, yung magkaroon ng strategic na, tinatag na strategic na reserve ng langis ng buong ASEAN. Na kung sakaling magkulang ng langis ang isang member state at doon, at merong kasapatan yung isang miyembro ay doon kukuha by percentage. Yun yung isa sa mga isinusulong. Pagdating naman doon sa enerhiya, kasasabi lamang ng Pangulo ngayon lamang dito sa press conference, nagkasundo sila ng ASEAN member states na isulong itong tinatawag na ASEAN Power Grid kung saan ikokonekta yung 11 ASEAN member states at napag-usapan din yung food security. Yung ibang mga detalye niya na June, yung mekanismo na yan ay aabangan natin sa mga susunod pang pagpupulong dahil magkakaroon pa rin ng pangalawang Leaders Summit na magaganap by November. Yun, abangan talaga natin yan kasi nga merong 5 na oil producing countries ang ASEAN. Pinangungunahan niya ng Brunei, di ba? Ng Indonesia, Malaysia, maging ang Vietnam at Thailand. Maraming salamat, Nel Maribohok. Nagbahagi ng ilang larawan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kasamang ilang leader ng ASEAN sa dinner na ginanap kagabi. Makikita sa larawan ang masayang interaksyon ng Pangulo sa kanyang kapwa heads of state. Ayon sa Pangulo, isang pagkakataon iyon upang magkapag-usap sila ng mas magaan at makapagpaalalahanan kaugnay ng isang layunin nila para sa rehiyon. Pinatatatag pa ng Pilipinas ang proteksyon nito para sa mga overseas Filipino worker. Ito ay sa pamamagitan ng aktibong partisipasyon sa International Migration Review Forum kasamang ibang mga bansa. Ito ang balita ni Mia Alonzo. Katulad ko na naka-experience talaga ng hindi ganun kagandang pagtrato sa amin ng aming company. So isa po yun sa mga nakikita ko na dapat talagang palakasin palalo yung kanilang programa. Matapos ang naging matinding pakikipagsapalaran sa ibang bansa, isa sa naniniwala na dapat lalong mapalakas ang proteksyon at karapatan ng mga overseas Filipino workers si Daniel Cinco. 8 taong nagtrabaho sa Saudi si Daniel. Matapos niyang danasin na magtrabaho ng hindi pasahuri ng ilang panahon, nagpa siya na siyang mag-avail ng repatriation na iniaalok ng Department of Migrant Workers at Overseas Workers Welfare Administration kaysa magtiis sa hirap ng sitwasyon. Sa ngayon wala pa po akong nakikitang dahilan para mag-abroad pa ulit dahil sa mga nangyari sa akin ito recently sa ibang bansa. Kasunod nito, iniulat ng Department of Migrant Workers o DMW
na muling pinatibay ng Pilipinas ang panawagan sa mas matatag na proteksyon ng mga manggagawa. Ito'y kasunod ng ginanap na International Migration Review Forum o IMRF sa New York, USA. Ayon kay DMW Secretary Hans Leo Kakdak, nakilahok ang ahensya sa matataas na antas ng talakayan sa global migration governance at pagpapatupad ng Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration o GCM. Kabilang sa mga tinalakay ang karapatan at proteksyon ng mga migranteng manggagawa, remittances at financial education, ethical recruitment, regular pathways to migration, consular cooperation at mas maayos na reintegration para sa mga nagbabalik na OFWs. And then the Philippines had a honor to chair one of the 4 roundtable discussions. So we co-chaired it with the Republic of Nigeria. Yun ang nangyari sa New York, and I also had a chance to have a bilateral discussion with India. So I met the Minister of External Relations Singh ng India, and I also met the Interior Minister of Lithuania. Ayon sa DMW, kabilang ang Pilipinas at India sa mga nangungunang labor-sending countries sa mundo na nagbibigay ng milyon-milyong mga manggagawa sa iba't ibang sektor. Kabilang na ang healthcare, construction, domestic work at services, kaya mahalaga ang pagrebisa at pagpapatatag sa proteksyon ng mga ito. Samantala sa huling ulat naman ng DMW, umaabot na sa 9,038 ang bilang ng mga OFWs na na-repatriate. Kabilang na ang mga mula Kuwait kung saan dumarami ang nagnanais na umubing Pilipinas. And I also have a planned visit to Kuwait next week, to look into the plight and also to meet plight of our OFWs there and also to meet our counterparts in Kuwait. Umaabot na rin sa 17,517 OFWs ang nabigyan ng tulong na $200 o katumbas ng 12,000 pesos. Kabilang dito ang 9,822 na mga na-repatriate at 7,695 na nananatili sa ibang bansa pero apektado ang kanilang trabaho dahil sa krisis. Ipinapatuloy din ang monitoring sa mga OFW sa iba't ibang lugar, kabilang ang mga nakalabas na sa Persian Gulf na umabot sa mahigit 1,400 seafarers. Tiniyak ng DMW na patuloy ang repatriation at ayuda sa mga naapektuhang OFW bilang bahagi ng mas pinatitibay na proteksyon at suporta ng pamahalaan sa mga migranteng Pilipino. Mia Alonso, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magbubukas ng trabaho sa mga Pilipino nurses sa bansang Italy. Ayon kay Ambassador Neil Imperial, ang nasabing plano ay natalakay sa isang pulong nila Italy Health Minister Orazio Schillaci kamakailan. Ang nasabing pag-uusap ay upang palakasin ang ugnayan ng dalawang bansa pagdating sa healthcare workforce. Sa kasalukuyan, umaabot sa 15,000 hanggang 20,000 ang kakulangan ng Italy sa mga nurse. Ayon sa Embahada ng Pilipinas, mas pinipili ng Italy ang kalidad ng serbisyo ng mga Filipino healthcare professionals. Minamadali na ng pamahalaan ng Pilipinas ang Interpol request nito laban sa dating mambabatas na si Zaldico na sa ngayon ay nasa Paris, France. Ayon kay Secretary John Vic Rimulya. Ayon kay Rimulya, nais nilang maunahan ang resulta ng asylum request ni Ko sa France para agad na itong mapauwi sa bansa. Ito ang balita ni Lea Ilagan. Daan-daan sila tatawa-tawa dyan. Seryoso ako sa ginagawa ko. Diba kung tawanan nila ako, may paglalagyan sa akin yung parehong yan mo. Hindi talaga ako papayag na hindi matapos to hanggang mahuli ko sila. Positibong nasa Paris, France ngayon si dating ako Bicol Party List Representative Zaldico. Ito ang kinumpirma ni Department of the Interior and Local Government o DILG Secretary John Vic Rimulya base sa huling impormasyon na nakarating sa kanila. Ayon sa kalihim, doon dumiretso ang former House Appropriations Chairman matapos makalaya mula sa 36 na oras na pagkakadetine ng mahuli sa boundary ng Czech at Germany dahil sa paglabag sa immigration law. He has a house in Champs-Élysées na 10 bedrooms
na malapit sa Christian Dior. It's ganito kalaki yung taas yung mga ceiling ng 10 bedrooms. Probably worth maybe $200 million, euros. Bagamat nananatiling mailap, tiwala sa Secretary Remulla na mahuhuli at mapapabalik sa bansa ang dating mambabatas para harapin ang mga kaso laban sa kanya. We're working very hard. Hindi talaga katubigan dyan. Yung nakuha siya sa Czech Republic, agad-agad. Pinadala na yan DOJ, we did all we could. But it doesn't always work to our favor, diba? But now we see that this world is getting smaller. Palitan ng palitan mundo niya. Eventually, makukuha rin natin yan. Kinumpirma rin ng kalihim na nag-apply ng asylum sa Francisco noong nakaraang linggo. Kaya't umaasa sila na maaaprubahan sa lalong madaling panahon ang Interpol notice request ng pamahalaan bago magdesisyon ang France sa hiling niko. Mas mahihirapan daw kasi ang bansa na mapauwi si Ko kung mauunang maaaprubahan ang asylum nito sa France bago pa ilabas ang Interpol notice. Nag-apply kami ng Red Notice September 2025. Yung Interpol sa France, hindi pa ginagrant yung Red Notice hanggang ngayon. So September, complied na kami sa kanya. It turns out, iba pala ang batas sa Pilipinas saka sa Interpol. Basta doon may political inkling na konti, ay di-delay nila. In-investigate nila sa kanilang sarili. But I'm confident we'll get the Red Notice. I'm confident we're gonna get Zaldico back here to the Philippines. Yes, it's the only hope we have. I'm confident makukuha natin yan. Siko at 17 iba pa, kabilang ang ilang opisyal ng Department of Public Works and Highways at direktor ng SunWest Corporation ay mayroong warrant of arrest kaugnay sa maanumalyang flood control project sa Oriental Mindoro. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Samantala, inaabangan na rin ng pamahalaan ang pagtatapos ng 6-month period na asylum application ni dating presidential spokesperson Harry Roque sa Vienna, Austria. Ayon kay Interior Secretary John Vic Remulla, inaabangan na nila ang kalalabasan nito dahil sa kinakaharap na kaso ng dating opisyal. Ayon pa sa kalihim, human trafficking ang kasong nakasampa kay Roque, kaya tiyak na mahihirapan ito kung magpapalipat-lipat pa ng bansa. 6-month application process kasi yan eh. Sometimes tumatagal ka. Tulad si Harry Roque, officially this week, tapos na ang kanyang 6 months. So we will know kung by today kung granted daw hindi. Kung hindi na grant, pwede na siya expel doon kasi wala na siya travel papers eh. At saka yung kaso niya kasi is human trafficking. Kaya iba ang level doon. Na banned sa lahat ng mga bansa talaga. Walang direktang epekto sa bansa ang paparating na bagyo ayon sa Pag-asa. Base sa forecast ng ahensya, inaasahang papasok ang bagyong hagupit sa Philippine Area of Responsibility o PAR Sabado ng gabi o Linggo ng umaga. Ayon sa Pag-asa, walang nakikitang paglakas ng bagyo habang papalapit sa bansa. Inaasa ang hina ito sa kategoryang Tropical Depression simula Lunes ng gabi, May 11, habang tinatahak ang Philippine Sea. Makakararanas ng aabot sa 44 degrees Celsius na heat index ang ilang lugar sa bansa bukas, araw ng Sabado. Ayon sa forecast ng Pag-asa, iiral ang mataas na antas ng temperatura na nararamdaman ng katawan sa 44 degrees Celsius sa mga lugar ng Dagupan sa Pangasinan at Aparri sa Cagayan. Samantala, 43 degrees Celsius naman ang mararamdamang heat index sa 9 na lugar sa bansa kabilang sa Sinait, Ilocos Sur, Lawag City at Batak sa Ilocos Norte, Tuguegarao City, Cagayan, Sangli Point sa Cavite at Borongan sa Eastern Samar. Habang 42 degrees Celsius naman ang mga lugar ng Etiague sa Isabela, Coron at Puerto Princesa sa Palawan, Dumangas at Iloilo City pati na Rojas City sa Capiz. Sa Metro Manila, papalo sa 42 degrees Celsius
ang heat index sa NAIA sa Pasay City habang 40 degrees Celsius naman sa Science Garden sa Quezon City. Payo ng Pag-asa, mag-ingat sa paglabas sa ilalim ng matinding sikat ng araw at ugaliing uminom ng maraming tubig upang maiwasan ang pagkakasakit. Hindi na dapat mabahala ang kasalukuyang administrasyon sa mga pambabatikos na natatanggap nito mula sa publiko. Sa halip, ayon kay Vice President Sara Duterte, bigyang pansin na lang ng pamahalaan ang ikabubuti ng bansa. Ito ang balita ni Jed Neresina. Ano yan? Masyadong sensitive. Mga ganyan na mga tao na apektado sa opinyon ng ordinaryong mamamayan ay sensitive, insecure, at takot. So, that is the power of the individuals that they are going after. Takot sila dyan sa kanila. Deretsahang binatikos ni Vice President Sara Duterte ang administrasyon dahil sa umano'y pagiging maramdamin o masyadong sensitive at insecure sa mga opinyon ng ordinaryong mamamayan. Ito ang pahayag ng pangalawang Pangulo nang hinga ng reaksyon hinggil sa mga ulat ng pagpapadala ng sabina sa ilang individual na nagpapahayag ng kanilang saloobin laban sa pamahalaan. Binigyang diin ng Vice Presidente na bahagi ng tungkulin ng isang Pangulo o leader ng bansa ang harapin ang pambabatikos ng publiko. Kaya payo niya, huwag maging balat sibuyas. Sa halip na pagtuunan ng pansin ang mga kritiko, dapat umanong mag-focus ang liderato sa kapakanan ng bayan. Kapag Pangulo ka na, hindi na mahalaga kung ano yung atake sa iyo ng mga mamamayan. Kasi kasama yan sa trabaho mo. Dapat ang tinututukan mo ay yung paano mo maging mapayapa at maunlad ang bayan. Yan yung dapat na tinututukan mo. Hindi yung kung ano yung sinasabi mo. Ipinaliwanag ni VP Duterte na ang kawalan umano ng focus sa trabaho ang dahilan ng pagtaas ng unemployment at utang ng Pilipinas na umabot na sa 18.49 trillion pesos. As expected, kasi hindi naman nagtatrabaho yung buong administrasyon lalong-lalo na ang Pangulo. Kaya nga sabi ko pag ikaw Pangulo ka na, hindi mo na iniisip kung anong sinasabi ng mga ordinaryong mamayan, hahabulin mo pa ba yung mga nasa social media, nasa Facebook, na naglalabas ng kanilang mga sentiment. Hinaing, hinaing, mga galit nila. Hindi na. Ang dapat na ginagawa mo, tinututukan mo yung trabaho mo. At pag hindi mo tinutukan yung trabaho mo, ganyan yung nangyayari. Tumataas ang unemployment, nangungutang tayo ng nangungutang. Samantala, binigyang diin ni Vice President Duterte na hindi siya nababahala sa posibilidad na matanggal sa pwesto sa gitna ng usapin ng impeachment laban sa kanya. Ayon sa Vice Presidente, hindi niya kailanman hinangad ang pagkapangulo at handa siya sa anumang kahihinatnan ng kanyang panunungkulan. Alam niyo naman na hindi ko gusto maging president. Kaya nga ako hindi tumakbo noong 2022. Lalo na vice president. Kaya nga ako tumakbong mayor noong 2022. So para sa akin, kung manatili akong vice president, well and good. Mas marami pa akong matutulungan through the office of the vice president. Kung hindi man din ako maging vice president, okay lang din sa akin. Dagdag pa ni VP Duterte na hindi siya desperado na kumapit sa kanyang posisyon dahil handa siyang magpatuloy sa pagtulong sa mga Pilipino kahit wala na siya sa serbisyo sa gobyerno. So, yung makakatulong pa rin ako sa mga tao sa ibang capacity na, sa ibang pamamaraan. So, either way, hindi mawawala yung capacity ko na tumulong. So, hindi ako parang gigil ba doon sa posisyon kasi
kahit anong posisyon naman, kung gusto mo talaga tumulong sa tao, pwede naman yun. And na-experience ko yun. Noong hindi ako tumakbo for congressman noong 2013, pagkatapos ko nag-mayor, hindi ako tumakbo sa politika. Nag-abogado ako and nakatulong din ako, hindi as far and wide as the office of the Vice President, pero nakatulong din ako ng mga tao bilang abogado. Samantala, hindi na rin nangangamba ang pangalawang Pangulo sa pagdami ng bilang ng mga kongresistang susuporta sa impeachment laban sa kanya. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nais matiyak ng House Justice Committee na mapananagot si Vice President Sara Duterte oras na mapatunayang gumawa ito ng impeachable offense. Samantala, para sa ilang kongresista, walang ibang opsyon ang Senado kundi mag-convene bilang impeachment court sakaling ma-endorse na ng Kamara ang Articles of Impeachment. Ito ang balita ni Rosalie Coz. It's just an insurance to remind the judicial bodies that since if she will be convicted and removed from office, they have a corresponding duty also to accept whatever administrative, criminal, or civil cases that will be filed against her because she can now be accused in a normal court. Sa prayer ng House Justice Committee sa resolusyong Articles of Impeachment, oras na makonvict si Vice President Sara Duterte ng Senate Impeachment Court bukod sa pagtatanggal sa pwesto at habang buhay na hindi na maaaring humawak ng anumang posisyon sa gobyerno, hinihiling din ang pagpapanagot sa ilalim ng batas. Ayon kay House Senior Deputy Majority Leader at Iloilo 3rd District Representative Lawrence Defensor, layo nitong matiyak ang accountability ng pangalawang Pangulo. Ngunit nilinaw ng mambabatas, walang kapangyarihan ng Senate Impeachment Court na magpataw ng parusang imprisonment o pagkakakulong. Ang kulong, dadating yan kung matanggal ka na sa pwesto at naging ordinaryong taong bayan ka na lang. Ayan, pwede ka nang kasuhan ng ordinaryong korte at ordinaryong piskal. The impeachment court can never render a penalty imposing imprisonment. Only removal and perpetual disqualification to hold public office. Dagdag pa nito, hindi mawawala ang jurisdiction ng Senate Impeachment Court dahil sa ikatlong hiling na judgment sa Articles of Impeachment. Kung boboto ang 1/3 ng House members o katumbas ng hindi bababa sa 106 na mga kongresista pabor sa Articles of Impeachment, i-endorso ito sa Senado para sa isang paglilitis. Pero ayon kay Representative Defensor, hindi na matutuloy ang proseso ng impeachment kung sakaling magbitiw sa pwesto si VP Duterte bago pa ang nakatakdang impeachment vote sa plenaryo ng Kamara. Gayunman, hindi ito nangangahulugang makakatakas na sa pananagutan ang Vice Presidente. If the respondent resigns, then the impeachment trial cannot proceed because the intention of an impeachment process is removal from public office of a high public official. If the Vice President will resign, she becomes an ordinary citizen, and if she has committed a crime of graft and corruption, if she committed a crime of grave threats, cases will be filed against her by the appropriate agencies. Pero binigyang diin ng ilang House Justice Panel members, walang choice ang Senado kundi mag-convene bilang isang impeachment court oras na ma-endorso sa kanila ang Articles of Impeachment laban kay Vice President Duterte. Tugon nito ng mga kongresista matapos ipahayag ni Senate President Pro Tempore Panfilo Ping Lacson ang posibilidad na hindi mag-convene ang Senado bilang impeachment court kung tututulan ng mayorya ng mga senador. The Senate has no choice but to convene because that is the requirement under the Constitution. Kasi constitutional duty nila yon. Dapat hindi na pinagbobotohan pa yon. Kasi walang nakalagay na kahit anong kondisyon sa ating Constitution. Mali lang yung ganyang paniniwala na pwede rin na hindi sila mag-convene kapag let's say magbotohan at ang manaig is wag na tayong mag-convene. They have no such choice or discretion. Rosalie Coz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
Nilinaw naman ni dating Senior Associate Justice Antonio Carpio na mandato sa ilalim ng saligang batas ang pagsasagawa ng impeachment trial kaya't hindi ito maaaring harangin. Samantala, tutol din si Carpio sa interpretasyon ng Korte Suprema sa salitang forthwith sa impeachment issue laban sa pangalawang Pangulo. Ito ang balita ni Dante Amento. Trial shall proceed forthwith. Shall proceed. Trial shall proceed. So hindi pwede i-dismiss on a motion to dismiss. There has to be a trial. After the trial, they can vote. Obligasyon ng Senado na magsagawa ng paglilitis sa sandaling maipadala na sa kanila ang articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay retired Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio, malinaw ang nakasaad sa batas na trial shall proceed kaya hindi ito maaaring basta na lamang i-dismiss sa pamamagitan ng musyon ng walang nagaganap na paglilitis. Sa pahayag kamakailan ni Senator Robin Padilla, sinabi nitong tututulan nila sa minority bloc ang impeachment. Ngunit ipinaliwanag ni Carpio na ito ay constitutional mandate o utos ng saligang batas na kailangang sundin kahit ayaw pa ng mayorya ng mga senador na ituloy ang kaso. Kaugnay ng mga haka-haka na posibleng harangin ni Senador Padilla ang pag-convene ng Senado bilang isang impeachment court, sinabi ni Carpio na bagaman maaaring gawin ng mga senador ang anumang nais nila, ang pagpigil sa pag-convene ay ituturing na unconstitutional o labag sa konstitusyon. There has to be a trial. That's the mandate of the Constitution. Mandatory yung trial. Kahit the majority will say, ayaw namin, we don't want a trial, we will dismiss this right away. They cannot do that. Tiwala rin ang dating maestrado na maipadadala ang articles of impeachment sa Senado. Well, it will not be sent if there is less than one-third. One-third lang kailangan eh. I think there will be a one-third. Samantala, hindi sang-ayon si Carpio sa interpretasyon ng Korte Suprema sa terminong forthwith. Anya, malinaw na ang ibig sabihin nito ay agad-agad o sa lalong madaling panahon. Ngunit nilinaw nito na ang forthwith sa proseso ay hindi nangangahulugang kailangang mag-convene agad sa oras na iyon. Maaari naman anyang mag-caucus muna ang mga senador bago formal na magsimula. May Tagalog Filipino version ng Constitution eh. Forthwith. Agad-agad. Klarong-klaro yun eh. The one who voted, ang nasa isip niya agad-agad. That means immediately. Hindi pwede within a reasonable time depending on the circumstances. Sa pinakabagong desisyon ng Supreme Court, sinabi ng hukuman na ang forthwith ay nangangahulugang within a reasonable time. Maaaring maiksi o mahaba, depende sa sirkumstansya ng bawat kaso. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Kinumpirma ni Director Melvin Matibag ng National Bureau of Investigation na naglabas na sila ng subpoena laban kay Peanut Gallery Media Network o PGMN anchor Camille Jensen CJ Hiro. Nais ng NBI na magbigay ng impormasyon si Hiro kaugnay ng ginagawang investigasyon kay PGMN CEO at founder ng media network na si Franco Mabanta. Person of interest si Hiro sa 350 million pesos extortion case ni Mabanta. Pinaharap ng NBI si Hiro sa ahensya sa darating na May 11. Tatagal pa ng 30 araw bago maresolba ng Sandigan Bayan ang bail petition ni dating Senador Ramon Bong Revilla Jr. at kapwa-akusado mula sa DPWH Bulacan 1st District Engineering Office. Ayon sa mga maestrado, bunsod ito ng late submission ng petition for bail ni JP Mendoza. Naantala rin umano ang supplemental memorandum ng isa pang akusado na si Juanito Mendoza. Sa ngayon, patuloy na nagsasagawa ng deliberasyon ang anti-graft court sa petisyon. Muntik nang maabutan ng mga otoridad ang nagtatagong negosyante na si Charlie Atong Ang sa Cavite noong isang buwan. Ito ang kinumpirma ni Department of the Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla at sinabing nakatanggap ito ng impormasyon na namataan nga si Ang sa Cavite. Subalit hindi na anya nila ito naabutan ng kanilang puntahan bagamat may bakas na nakakaalis lamang nito sa lugar. He's here in the Philippines, for sure. Last sighting sa kanya, Cavite,
1 month ago. Parang girlfriend niya yung may-ari ng bahay. Girlfriend niya dati. Parang gano'n na. Inimbestiga pa namin kung sino may talaga may-ari ng bahay. In fact, yung pagkain nandoon pa eh. Nung pagdating namin eh. Nandoon pa. Oo. We were this close. Itinanggi naman ng kalihim na may matataas na opisyal ng pulis na tumutulong kay Ang. Si Ang ay may patong sa ulo na 20 million pesos mula sa DILG kaugnay ng kaso ng mga missing sabongeros. Inilunsad ngayong araw ng grupong Dapat Isa Lang ang nationwide campaign para sa pagpapasa ng isang batas kontra political dynasty sa pamamagitan ng People's Initiative. Ayon sa grupo, kailangan nilang makakuha ng 10% ng kabuuang botante sa bansa para pumirma sa panukala na kapaloob sa mungkahi na dapat isang kandidato lang sa national at local government position ang magmumula sa isang pamilya. Kampante naman ng grupo na maabot nila ang kinakailangang bilang ng lagda para umusad ang kanilang petisyon. The biggest corruption happens in the budget because about 80% of the members of the House and 75% of the members of the Senate belong to political dynasties. And every year, the political dynasties, in effect, determine the budget. And because they maintain themselves in office by giving out money to the people, they include in the budget all kinds of ayudas, all kinds of flood control projects. Narito naman ang mga balita sa iba't ibang panig ng mundo. Ihahatid ng ating global correspondent na si Mariel Latosa mula sa Perth, Australia. Magandang gabi naman sa inyo dyan sa Pilipinas. Nagsisimula na naman ang tensyon sa gitnang silangan matapos magpalitan ng pagkatake ang Estados Unidos at Iran sa Strait of Hormuz. Ayon sa Iran, naunang pinuntirya ng US ang kanilang mga barko. Sinabi naman ng Amerika na umakto lang sila upang protektahan ang paglalayag ng kanilang mga barko mula sa Strait of Hormuz patungong Gulf of Oman. Ito ang balita ni Bradley Robuza. Muling umingay ang himpapawid ng Tehran nitong Huwebes, May 7 oras sa Iran. Ayon sa Iranian media, ang pag-atake inulunsad ng Estados Unidos upang puntiryahin ang pantalan ng Bandar Abbas at Qasem sa kanluran ng Tehran, isang kritikal na lugar sa Strait of Hormuz. Kinumpirma ito ni US President Donald Trump na tila naiinip na sa inaasahan niyang desisyon ng Iran sa inaalok nilang kasunduan o kung hindi ay maglulunsad ito ng mas malaking hakbang. We had 3 world-class destroyers go through the strait today. Any other country under the circumstances wouldn't have shot missiles at it and drones at it and these stupid boats that came at it. They should not have done that today. We thought they might, we didn't know, but we were prepared. They shot missiles, every missile was knocked down. Every drone was knocked down. Ayon naman sa pahayag ng Pentagon, umakto lang sila bilang self-defense upang protektahan ang pagdaan ng 3 nilang Navy missile destroyers na naglalayag mula sa Strait of Hormuz patungong Gulf of Oman. Ayon kay Trump, wala namang pinsala sa panig ng Amerika. Dagdag pa nito, kung magdedesisyon man ng Iran ay kailangan na nila itong gawing madali. Kung hindi ay maglulunsad ito ng mas agresibong pag-atake at ang ceasefire ay tiyak na mapuputol. They trifled with us today. We blew them away. If there's no ceasefire, you're not going to have to know. You're just going to have to look at one big glow coming out of Iran. And they better sign their agreement fast. Kasunod nito ay naging abala naman ang depensa ng United Arab Emirates sa pagsalag sa mga missiles ng Iran. Nauna nang ipinahayag ng Iran na nagmula sa direksyon ng UAE ang pag-atake ng US sa Bandar Abbas at Qasem kaya sa kanila nito ibinaling ang ganti. Samantala inalis na ng Saudi Arabia at Kuwait ang restrictions sa access ng US military
sa kanilang mga base at airspace. Ayon sa ulat, posibleng hudyat ito ng panibagong pasimula ng Project Freedom, kasunod ng pahayag ng US na ikinokonsidera nila ang muling naval escorting sa mga barko sa Strait. Kaugnay ng kaguluhan, isang resolusyon ang inihain ng UAE sa United Nations Security Council na naglalaman ng rekomendasyon para sa seguridad ng mga barko sa Strait of Hormuz. Nakasaad sa draft resolution ang mga probisyon alinsunod sa international law. First, the resolution demands the disclosure and removal of sea mines placed in and around the Strait of Hormuz. Second, the resolution rejects the imposition of illegal tolls and interference with freedom of navigation and lawful transit passage. Third, the resolution supports the establishment of a humanitarian corridor to facilitate the movement of aid, fertilizer, and other essential goods through the strait. International waterways must not be subjected to coercion, extortion, or conditional passage imposed by force. Ayon sa UAE, dapat ay kumilos na ang UN Security Council at gawin ang mandato nito na protektahan ang civilian navigation at panatilihin ang kapayapaan sa Strait of Hormuz na isang importanteng lagusan ng pandaigdigang kalakalan. Sa ngayon, ang magkabilang panig ay parehong nag-aakusa ng paglabag sa umiiral na ceasefire. Bradley Robuza, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Matagumpay na naisagawa ng bansang Taiwan ang torpedo test launch ng kauna-unahan nitong indigenous submarine na Narwhal, isang Haikun SS-711. Ayon kay Taiwan National Security Council Secretary General Joseph Wu, 2 torpedo ang ginamit para subukin ang kakayahan ng nasabing sasakyang pandigma. Ayon kay Wu, isa itong malaking tagumpay sa aspetong pangdepensa ng Taiwan. Ang Taiwan ay nasasangkot sa dekada ng tensyon laban sa China. Bagaman mababa ang panganib na maging global risk, aminado ang World Health Organization o WHO na seryosong sitwasyon ang kinakaharap nila ngayon. Ito'y kaugnay ng mga individual na posibleng nagtataglay ng hantavirus na mula sa mga pasaherong sakay ng cruise ships na MV Hondius. Sa ngayon, nakikipag-unayan na ang WHO sa mga bansa kung saan nakauwi na ang ilang mga pasahero. Ito ang balita ni Beverly Saison. Given the incubation period of the Andes virus, which can be up to 6 weeks, it's possible that more cases may be reported. While this is a serious incident, WHO assesses the public health risk as low. Seryoso ngunit mababa ang panganib sa publiko. Ito ang pagtiyak ng World Health Organization o WHO sa gitna ng kinakaharap na issue sa Andes hantavirus, kasunod ng pagkakasakit ng mga pasahero sa cruise vessel na MV Hondius. Pinawi rin ng ahensya ang pangamba ng publiko na posibleng magsimula ito ng panibagong pandemic, gaya ng nangyari sa coronavirus o COVID-19. This is not coronavirus. This is a very different virus. We know this virus. Hantaviruses have been around for quite a while. There's a lot of detail that we know. I'm going to ask Anais to come in and say this, but I want to be unequivocal here. This is not SARS-CoV-2. This is not the start of a COVID pandemic. This is an outbreak that we see on a ship. There's a confined area. Gayunman, nagbabala ang WHO sa inaasahang pagtaas ng bilang ng posibleng magpositibo sa hantavirus dahil sa mabagal nitong incubation period na hanggang 6 na linggo. Marami sa mga kasama sa barko ay nakauwi na sa kani-kanilang bansa. Sa ngayon, nakikipag-ugnayan na ang WHO sa 15 bansa na may mga citizens na kasama sa passenger list dahil sa posibleng exposure sa nasabing sakit. Kabilang dito ang mga bansang Germany, Denmark, Canada, Turkey, the Netherlands, New Zealand, Sweden, Switzerland, United Kingdom, United States, St. Kitts, and Nevis at Singapore. Samantala, inaasahan sa isang araw ay darating na sa Canary Island ang MV Hondius upang doon gamutin at i-quarantine ang natitirang pasahero at crew.
Nakiusap naman si WHO Director General Tedros Adhanom ng pangunawa sa mga mamamayan ng Canary Islands. Kasabayang pagtiyak na mababa ang antas ng panganib ng sakit sa kanila, ngunit kailangan ng kooperasyon. On top of the the guidelines in the HR regulation, solidarity is the most important here, and that's what the Prime Minister has shown. But on top of that, I think everybody has the moral duty to take care of the people who are on the ship. I hope those who have concerns at the Canary Island will understand and support and cooperate with the federal government. Of course, we understand their concerns, but as I said in my statement, the risk assessment that we have, the risk to the people in the Canary Island is actually low. Tiniyak naman ni Spain Health Minister Monica Garcia na bibigyan ng maayos at dekalidad na atensyong medikal ang lahat ng mga pasahero pagdating sa kanilang bansa. Sa pinakahuling ulat ng WHO, 8 na ang nagkasakit mula sa MV Honduras. 5 ang kumpirmadong tinamaan ng hantavirus, 3 ang suspected. Kasama sa nasabing bilang ang 3 na nauna ng nasawi. Beverly Saison, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Babala sa mga mahihilig sa extreme adventure, lalo na sa ngayong bakasyon. Isang 16-year-old na babae ang nasawi sa Maluan Adventure Park sa Sichuan Province sa China dahil sa maluwag umano ang waterfall swing na nakakabit sa kanya. Ang bangin ay may taas na 168 meters. Ayon sa mga saksi, nawala ng malay ang babae habang nakabitin pa. Agad itong dinala sa ospital ngunit binawian na rin ng buhay. Iniimbestigahan na ang aksidente at pansamantalang isinara ang park. Isang ipinagmamalaking atraksyon sa Mexico ang tinaguriang pinakamalapad na puno na nabubuhay sa mundo. Ang El Arbol o The Tree ay matatagpuan sa bayan ng Santa Maria sa Oaxaca, Mexico. Ang katawan nito ay may sukat na aabot sa 58 meters o 190 feet kung iikutin batay sa DNA analysis. Ang El Arbol ay tinatayang may edad na mula 1,200 hanggang 3,000 years old, bagaman ayon sa mga eksperto, mahirap nang matukoy ang eksaktong edad ng puno dahil ang pinakaloob at pinakamatatandang bahagi ay matagal nang nabulok. Tanging ang katawan na lang nito ang nabubuhay. Ayon sa matatandang residente, ang nasabing puno ay naroon na bago pa man masakop ng Espanya ang Mexico at bago pa man umano maitayo ang Aztec Empire. Hanggang ngayon ay patuloy na lumalago ang nasabing puno. At yan ang mga balita sa labas ng Pilipinas. Mula rito sa Perth, Australia, ako si Maria Latoza. Magandang gabi. Sa patuloy na pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin, mas dumarami ang mga Pilipino na hindi lamang nahihirapang pagkasyahin ng kita, kung hindi nakararamdam na rin ng matinding stress. Ayon sa mga eksperto, hindi na lamang ito usaping pera, kung hindi usapin na rin ang isip at emosyon. Ito ang balita ni Kichi Cipriano. Sa pagtaas ng mga bilihin, lalo ring bumibigat ang responsibilidad ng mga manggagawa na pagkasyahin ang limitadong kita mula sa pagkain, pamasahe, hanggang sa ibang pangunahing pangangailangan. Dapat pagkasyahin ang limitadong budget. Kaya naman hindi maiiwasan makaramdam ng matinding pressure. Malaki kasi minimum lang ang sinasahod. Yan, pagka tumaas ang bilihin, hindi naman tataas ang sahod. Kaya maapektuhan din ang panggastos sa araw-araw. Malaki talaga yung epekto ng mga pagtaas ng bilihin ngayon. Ako personally, naapektuhan. Mararamdaman mo talaga yung mga araw-araw na pangailangan mo sa bahay, sa pamilya,
At syempre yung mga mahal natin sa buhay. Kasi ako is nag-motor, yung una yung gasolina. Malaki talaga yung contribution ng gasolina para maka-apekto sa akin financially. Hindi lang ito usaping gastos, kundi pag-aalala sa kalusugan na minsan hindi maipaliwanag. Naranasan po namin, hindi ka masyadong makatulog, balisa ka, hindi mo alam kung saan mo kukunin yung sa araw-araw na panggastusin dahil po sa pagtaas ng mga bilihin. Samantala, ayon sa mga pag-aaral, ang matagal na pagkaranas ng financial stress ay may malalim na epekto sa pangkalatang kalusugan ng tao. Hindi lamang ito nakakaapekto sa mental health, kundi pati na rin sa pisikal na pangangatawan. Kaya't mahalagang ito ay mabigyan ng kaukulang atensyong medikal. So, ang financial stress, according sa Co-Pilot Search, ito ay mental, physical, and emotional stress na karaniwan, isa sa mga dahilan ay ang sobrang pag-iisip, pagkabalisa tungkol sa pera. Ang long-term effect, hindi ka natutulog, hindi ka kumakain, or kain ka ng kain, tapos maging masungit ka, naging sensitive ka. Unang-una, physically, magkakaroon ka ng physical illness, lalo na kung kain ka ng kain. Diba, tataas ang sugar mo, mahilig ka ba mag-stress eating? Di ba? Ganun yun, di ba? Kain ka ng kain. Kahit alam mo wala sa budget, gusto mo lang mas satisfy yung cravings mo kahit nawawala. Tapos, or hindi ka kumakain, bumababa yung immune system mo. Payo ng mga espesyalista, huwag baliwalain ang mga senyales ng stress at agad na humanap ng paraan upang maibsan ito. Ang paglapit sa mga profesional tulad ng mga psychologist at psychiatrist ay isang mahalagang hakbang upang mapanatili ang balanse ng isip, emosyon at pangkalatang kalusugan. Kapag lagi kang lumalabas, tumataas yung mga happy hormones mo, na-elevate kahit papaano yung mood mo. Ngayon, kung meron na talagang suicidal thoughts, ending life, self-harm, minsan may naririnig ka, may mga healing voices ka, it's about time to consult yung psychiatrist. Kichi Cipriano, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagbabala ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOC sa posibleng panganib dahil sa bagong volcanic deposits na naiipon at nakabara sa ilang channel sa dalisdis ng Bulkang Mayon. Pinaghahanda rin ang mga residente sa posibleng paglikas kung lalala pa ang aktibidad ng bulkan. Ito ang balita ni Ryan Salatandol live. Ryan, sino ang pangunahing epektado ng mga bagong deposits dyan sa dalisdis ng Bulkang Mayon kung magkaroon ng pagguho nito? Yes, Monica, magandang gabi. Apektado nga itong ating mga kababayan dito sa mga sa 8 bayan, una na dito sa probinsya ng Albay at isa pa dito yung bayan ng Daraga Albay kung saan nandoon yung Miisi Channel at Banaan Channel. Monica, nananatiling mapanganib ang sitwasyon sa paligid ng Bulkang Mayon matapos magbabala ang PHIVOC sa mga bagong volcanic deposits na naiipon sa Miisi at Binaan channels. Ayon sa ahensya, posibleng magdulot ng biglaang pagsabog ang patuloy na paggalaw ng mainit na material mula sa bulkan na umabot sa tinatayang 500 degrees Celsius. Naitala rin ng PHIVOC ang pyroclastic density current o uson na umabot sa 5.4 km mula sa crater ng bulkan patungo sa bahagi ng Miisi Binaan River sa Daraga Albay. Paliwanag ng ahensya, maaaring magdulot ng channel diversion o pagbabago ng daloy ng tubig ang mga nakabarang volcanic deposit na posibleng magresulta sa mapanganib na lahar kapag nakaranas ng malakas na pag-ulan. Pinakaapektado ang mga barangay sa Daraga na malapit sa paanan ng bulkan. Delikado po yan dahil of course kapag malakas yung ulan, possible na maging lahar yan.
Samantala, muling nakapagtala ng lava flow collapse na nagdulot ng pyroclastic density current sa timog silangang bahagi ng dalisdis ng Bulkang Mayon. Kanina bandang 2:28 p.m. nag-umpisa hanggang 2:31. Bali may collapse ng lava front. Kaya pa rin naman yung gaya nung Sabado, pero hindi naman kasi laki noon. Hinihikayat din ng PBOC sa mga residente na agad magulat kung may napapansing bagong daluyan ng tubig o pagbabago sa mga ilog at sapa sa kanilang lugar. Samantala, muling nakapagtala ang ahensya ng lava flow collapse na nagdulot ng pyroclastic density current at paalala naman sa publiko na laging magsuot ng face mask at manatiling handa dahil sa posibleng ashfall sa mga susunod na araw. At yan muna ang latest live mula dito sa Kamalig, Albay. Balik sa iyo, Monica. Maraming salamat, Brian, sa Latandol. Ipinagutos si Police Chief General Jose Melencio Nartates Jr. sa lahat ng hepe ng pulisya sa Albay na iwasan ng magsagawa ng inspeksyon sa mga convoy ng relief goods sa lalawigan kung hindi naman kinakailangan. Ayon kay General Nartates, hindi dapat naantala ang tulong para sa mga residente na apektado ng pagbuga ng abo ng Bulkang Mayon sa lugar. Iniutos din ng opisyal sa lokal na pulisya na mamahagi ng dekalidad na face masks at supply ng maiinom sa mga pulis na nagbabantay sa mga checkpoint. Anya, mahalagang masiguro ang kaligtasan ng kanilang mga kawani bilang mga frontliners sa pag-alalay naman sa mga apektadong komunidad. Sinagot ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro ang paratang na hindi umano nagtatrabaho ang administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na sinisisi sa kawalan ng trabaho at patuloy na paglaki ng utang ng bansa. Ayon sa palasyo, abala ang Pangulo at mga ahensya ng ehekutibo sa pagganap ng kanilang mga tungkulin kabilang ang pagdalo sa ASEAN Summit. Ipinaliwanag din ng Malacanang na ang paglaki ng utang ng bansa ay namana pa mula sa nakaraang administrasyon. Anila kabilang sa mga dahilan ng pagtaas ng utang ang mga programang ipinatupad noon gaya ng Build, Build, Build program at iba pang proyekto na umano'y nabahiran ng issue. Batay sa pinakahuling datos ng Bureau of the Treasury, umaabot na sa 18.49 trillion pesos ang kabuuang utang ng Pilipinas noong Marso. So nakita niyo po kung gaano po magtrabaho ang Pangulo. Ngayon nandito siya, abalang-abala ang Pangulo sa ASEAN Summit at ang mga concerned agencies at concerned departments ng ehekutibo ay nandito para magtrabaho. Samantalang ang Vice Presidente nandoon po sa ibang bansa at nagbabakasyon. Muling nilinaw ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro ang relasyon ni Franco Mabanta kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Samantala, may reaksyon ng Malacanang sa naging pag-amin ni Vice President Sara Duterte na hindi umano siya marunong gumamit ng laptop. Ito ang balita ni Gladys Tuwabi. Sa aking pagkakaalam po, ito lang po ang naibigay sa akin. Parang tumagal lamang po siya ng 6 months. Mga 6 months po dahil according to them, nagbigay sa akin ng info, medyo hindi nagustuhan yung style. Yun lang po yung aking nabigay sa aking impormasyon. Muling nilinaw ng Malacanang ang relasyon ng social media personality na si Franco Mabanta kay Pangulong Marcos. Ayon sa Palace official, hindi nagtagal bilang social media director ni Pangulong Marcos si Mabanta noong 2018. At sa tanong naman kung may kaugnayan pa ba ngayon si PBBM kay Mabanta, sagot ng palasyo. Wala po tayong alam sa ngayon dahil walang na ibibigay sa akin anong impormasyon kung sila man po ay nagkakausap. Kasi meron naman siyang open letter, itong si Franco Mabanta na naipost. So, kung sila ay close ngayon, bakit open letter pa? Di ba dapat personal siyang nakikipag-usap? Kinwestiyon ng Malacanang ang kakayahan ni Vice President Sara Duterte na mamuno ng bansa. Yun ang nakakaalarma dahil nais niyang maging Pangulo. Pero paano siyang magkakaroon ng tamang pagpapasya? Ni paggamit ng computer ay hindi niya alam.
Ito ang pahayag ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, kasunod ng panibagong kritisismo ng Vice Presidente sa administrasyon, kabilang na ang usapin sa unemployment at ekonomiya. Binalikan ni Undersecretary Castro ang naging pamumuno noon ni VP Sara sa Department of Education. At inamin naman niya to nung siya ay DepEd Secretary. Pati yung matatag curriculum, hindi niya ito kayang i-review dahil ang sabi niya, wala siyang alam. At ang kaya niya lang gawin ay magpukpok ng tao. So, papaano mamamahala ang isang kagaya ng Vice Presidente na magpupukpok lang ng tao nang hindi niya nare-review yung mga ginagawa ng mga taong inuutusan niya. Gladys Tuwabi, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Inanunsyo ni Education Secretary Sani Angara ang simula ng taunang Brigada Eskwela sa June 1 hanggang June 5. Ayon sa kalihim, nagpaalala na ito sa mga eskwelahan para sa paglilinis at pagsasaayos ng mga silid-aralan, upuan at iba pang gamit bilang paghahanda sa pagpasok ng mga estudyante sa June 8. Binigyan diin naman ng kalihim na mahigpit na ipinagbabawal ang pagsulisit o panghihingi ng anumang monetary contributions sa mga magulang o guardian para sa gagawing Brigada Eskwela. Malapit nang ilabas ang executive order para payagan ang 50 pesos na price cap sa mga imported na bigas ayon sa Department of Agriculture. Sa isang panayam, ibinahagi ni Agriculture Assistant Secretary Genevieve Guevara na nagsumite na sila ng proposal sa Office of the Executive Secretary noong buwan ng Abril. Sa ngayon, nasa 57 hanggang 65 pesos ang prevailing price ng imported na bigas sa mga pamilihan. Ngayon po ay nakikipag-ugnayan tayo ngayon sa Office of the Executive Secretary dahil ito po ay nasubmit na natin. At yun nga po, nagkaroon na po ng direktiba na maghanda na sa pagpapatupad nito dahil anytime soon po ay ilalabas na po ang executive order. Kaunting usok na lang ang nagmumula sa nasunog na Navotas Sanitary Landfill. Sa Facebook account ni Navotas City Mayor John Ray Chanco, ibinahagi nito ang mga larawan at video ng natitirang usok. Patuloy na nagsasagawa ng pagtatabon at pagsiksik ng lupa sa sanitary landfill upang tuluyan na itong maapula. Ayon kay Mayor Chanco, sa ngayon ay nasa good to fair na ang kalidad ng hangin sa Metro Manila. Hanggang sa Lunes na lamang, May 11, ang aplikasyon para makasali sa Service Contracting Program. Ito ang inanunsyo ng Land Transportation, Franchising and Regulatory Board o LTFRB para sa mga Public Utility Vehicle o PUV operator. Ayon sa LTFRB, lahat ng maisusumite bago o hanggang sa itinakdang deadline ay sasailalim pa sa pagrerepaso at evaluation ng ahensya. Tanging mga aplikasyon na matatanggap sa loob ng nasabing palugit lamang ang posibleng mapabilang sa programa. Kaugnay nito, nagpaalala ang ahensya sa PUV operators na tiyaking kompleto at tama ang mga isinumiting dokumento. Anumang aplikasyon nila na maisusumite lagpas sa itinakdang araw ng deadline ay hindi natatanggapin ng LTFRB. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring makipag-ugnayan sa tanggapan ng LTFRB o bisitahin ang official Facebook page ng ahensya. Nagtapos ngayong araw ang halos 3 linggong balikatan exercises na isinagawa sa iba't ibang lugar sa bansa. Pinaplano naman ng Department of National Defense ang mas pinalakas na balikatan sa susunod na taon at mas modernong sandatahang lakas ng Pilipinas. Ito ang balita ni Ryan Lacanlale. Ganito kalakas at kaasintado ang Type 88 Surface-to-Ship Missile System ng Japan at Tomahawk Missile System mula sa mid-range capability ng Estados Unidos. Ngayong taon lamang ito pinaputok sa mga pagsasanay sa bansa sa kauna-unahang pagkakataon. 2 lamang ito sa mga sandatang ginamit sa katatapos na pagsasanay ng sandataang lakas ng Pilipinas, Estados Unidos at mga like-minded nation.
Sa opisyal na pagtatapos ng Balikatan 41-2026 ngayong araw, pinuri ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. ang mga lumahok sa taunang military exercise dahil naisagawa ito nang walang naitalang malubhang pinsala o collateral damage. Ayon sa kalihim, layunin ng pamahalaan na gawing mas purposive at impactful ang susunod na Balikatan exercise. We introduce more activities or different activities in probably different areas. Kasi hindi lang naman sa West Philippines ito, probably maybe we might want to see more activities on the Eastern Seaboard. No? Depende yan kung ano i-propose nila sa atin. Binigyang diin ng kalihim ang kahalagahan ng high-tech na armas lalo na sa mga precision weapons na nagbibigay ng mas ligtas at mas epektibong operasyon. Halimbawa rito ang paggamit ng Tomahawk missile na tumama sa target mula sa higit 600 kilometro ang layo, patunay ng kakayahan ng modernong teknolohiya sa depensa. Ayon pa kay Teodoro, kailangang palakasin ang investment sa kasanayan ng mga sundalo, infrastruktura at military capabilities ng bansa. Binanggit din niya ang pangangailangan ng mas malalaking logistical areas, pantalan at paliparan upang suportahan ang mas malalaking operasyon sa hinaharap. And I believe that this demonstration, complex as it is, really will underscore to the host country's audience, the Filipinos, the need to preserve our military spaces and to invest in higher technology, because with precision comes safety. With precision, of course, comes lethality, but then again comes safety. And this needs investments in skill sets, in infrastructure, and in capabilities. Dagdag pa ng kalihim ang Balikatan ay hindi lamang pagsasanay kundi isang mahalagang hakbang upang palakasin ang deterrence at maiwasan ang posibleng agresyon. Ayon naman kay Admiral Samuel Paparo, Commander ng US Indo-Pacific Command, malaki na ang inilawak ng Balikatan ngayong taon mula sa dating bilateral exercise. Ngayon ay isa na itong full-scale multinational operation. Balikatan 2026 marks a strategic evolution from a bilateral exercise to a full-scale multinational mission rehearsal for the defense of the Republic of the Philippines. This growth reflects the dangerous security environment we live in, and it also requests the sovereign choices of partner nations. The side that sees faster, decides faster, moves faster, learns faster, gains the advantage. And Balikatan 26 made us faster and better. Mas malawak ang operasyon sa iba't ibang lugar ngayong taon, kabilang ang Batanes, Cagayan, Zambales at Balabac sa Palawan, kung saan sinubok ang iba't ibang kakayahan ng mga sundalo kasama ang air and missile defense at maritime operations. Ayon naman kay AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr., agad nilang pag-uusapan kung paano papalalawakin ang saklaw ng pagsasanay. And this afternoon, the four of us will be meeting as the squad so that we will discuss amongst ourselves how we will move forward in expanding the Balikatan exercise that will not just be focused or just located here in the Philippines, but we are going to expand the area of operations as well. Samantala, sinagot naman ni Teodoro ang puna ng tagapagsalita ng Chinese Foreign Ministry tungkol sa pagde-deploy ng Type 88 missile ng Japan sa bansa. Number one, hindi ako believe. Number two, wala silang pakialam. Alright. Anong pakialam nila? Pakialaman nila sarili nilang bakuran.
pakialam sa din ng pakialam yung kanilang sariling bakuran, lalo na yung panunugin sa kanilang mga kababayan. Ito, distraction din sa mga kababayan nila, sa mga problema nila. Dagdag pa niya na ang mga ginagawa ng China ang nagiging banta sa mga kapitbahay nitong bansa. Ano ba yung ginagawa nila? Yung panunupin nila sa West Philippines at sa iba't ibang mga lugar. Kahit Vietnam, ginaganon nila. Recently, Malaysia at Indonesia, ginanon nila. Pangalawa, kunwari, mga cultural exchange. Anong ginagawa? Maraming espionage. Pangalawa, kunwari, negosyo, trade, industry. Ano yung negosyo? Substandard steel, pogo, human trafficking, cyber crimes. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Narito ang ating mga naging kausi ngayong araw ng Biyernes. Salamat po at shout out kina Bing Del Rosario, Vin Garcia at Janet Ramboyong. Kayo din kay Mar Raimundo, Charles Rupisan at Bong Francisco. Narito naman ang salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng Jeremias 29 at 11 na nagsasabi, sapagkat nalalaman ko ang mga pag-iisip na aking iniisip sa inyo, sabi ng Panginoon, mga pag-iisip tungkol sa kapayapaan at hindi tungkol sa kasamaan, upang bigyan kayo ng pag-asa sa inyong huling wakas. At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Tayo po'y makapagtitiwala na ang aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. At dito po sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang gabi po.